Yon! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Kasi hindi kasi nakakatawa to si si Aling Clear eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi meron na naman siyang alam niyo, kala mo nagre-report eh. Meron siyang mga papapel. Diba? Tapos yung acting niya hindi pa rin nawawala. Eh syempre Duterte pa rin. Pag Duterte talaga, hindi po pwedeng hindi to aapila. Para tong si alam mo yun, si Trillanes. Lahat ng malalapit sa mga Duterte o isabihin na natin na yung mga kadikit ni Duterte, basta pag may naamoy siyang parang issue, magsasalita talaga yan. Eto, ang trabaho nito, ang mga Duterte. Ewan ko nga dito di ba? Ilang beses na nating sinasabi na ang trabaho niya ay magbigay ng mga magaganda o yung mga balita na ginagawa ng Pangulo. Di ba? Ganun, mag-report sa taong bayan. Dati kasi meron tayong tinatawag na, alam mo yun, kay Pangulong Duterte na talk to the people. Mismong ang presidente nagsasalita nun at pinapaalam sa mga Pilipino na ito yung nagawa natin, ito yung mga ginagawa natin. Ngayon, hindi kasi kaya ni Bongbong Marcos yan. Hindi kaya ni Marcos yan. Kaya ngayon, kumuha siya ng isang tanga-tangang hindi kumala. Alam nyo, matalino naman to kasi hindi naman mag-abogado to, hindi naman makakapasa to ng bar kung hindi to matalino. Pero ang nangyari, ewan ko puta, alam niya ng mali, alam mo ng mali, ganun ka pa rin ng ganun, inaano mo pa rin yung katangahan mo, pinapakalandakan mo pa rin. Pag nakita ko to si Aling Claire, sabihin ko, ma'am, alam mo nang mali yung mga sinasabi mo. Bakit sinasabi mo pa rin? Kaya tignan nyo yung mga pag nagsalita siya, tapos tignan nyo yung mga comments sa baba. Ang daming gigil, no? Ang daming gigil dito sa Ali na to. Ikaw, andyan ka na naman. Gano'n yung mga sinasabi. Andyan ka na naman, Aling Claire. Magpapakalat ka na naman ng kung ano-ano. Duterte na naman. Bakit ba nandiyan ka? Nakakagigil ka pag nagsasalita Alam mo yun, dahil sa katangahan na pinapakita niya, tingin ko nga dito, bobo Matalinong bobo, pwede ba yun? Kasi halatang halata naman na sablay Halatang halata naman na mali at hindi niya pa inaaral. Alam mo yun, bago mo sana ipakita dyan, ikaw yung ikaw yung tagapagsalita ng Pangulo, tapos pinapalabas mo, mali-mali. Kagaya nito, Duterte says Ghost Project rampant in DPWH. So sinabi ni simpleng bagay Mamaya papakita natin niya yung mga salita niya kasi alam ko ang konteksto nito na sinabi ni BP Sara parang bakit isang araw lang nag-imbestiga si Marcos? Yun na yun? Kasi ang nakikita ng mga Pilipino parang alam mo yun, yung punta lang siya doon tapos may pa-video, may pa-cinematic effect. Yun na. Tapos na siya, sumbong kayo sa akin para malaman natin yung gumagawa. Alam nyo, ang lalabas dito bandang huli dahil nga pinapakita ni Bongbong Marcos na para siyang alam mo yon, kontra siya dun sa corrupt, kontra siya dun sa mga proyekto na yung Ghost Project, lalabas dito na, di kita mo na, hindi corrupt ang presidente kasi nilalabanan nyo yung korupsyon. Anak ng putsang yan. Tapos, eto na naman, dinidikit na naman sa mga Duterte yung mga proyekto na sinasabi nila. Wala ako ditong kopya nawala yung kopya ko Pero kita natin yung, alam mo yon, yung 2016 nag-start yung Diskaya, tapos kinat o binan, blacklist ni Pangulong Duterte, tapos bumalik ulit nung panahon na ni Marcos, 2022. Tapos ibabato nila, actually matagal na yung matagal na yung Diskaya na yan 2022 pa,
kung hindi ako nagkakamali, 2022 pa yan na start yan sila sa business nila ng construction. At pagkatapos noon, nakakuha sila ng mga project sa DPWH, I think 2012 kung hindi ako nagkakamali. Wala yung listahan ko, pasensya na. Ay hindi, meron pala ako dito Teka, check ko ha. Basahin ko na lang sa inyo mga pare. Oh, ito. So, ang daming tanga dito sa mga comment ko sa kahapon. Ito. 20. From 2012, DPWH bidding Aquino. Tapos 2014, Incorporation of Alpha and Omega and St. Timothy Aquino pa rin yan. 2015 to 2016, suspension at for 440.5 million contract. Aquino pa rin yan. Tapos noong 2016 to 2022, flood control project begins, blacklist imposed Duterte. 'Di ba? 2022 to 2025, 31.6 billion pesos flood control windfall Marcos. Kala ko ba Duterte? Alam nyo, ito nga medyo sinasabi nila na dapat daw anuhin daw yan si ate. Oo, anuhin nyo. Dapat naman talaga yan. Ang problema kasi dito, ang point natin dun sa video natin kahapon ay wag mo nang pag-usapan yung pera o yung yaman niya. Kasi lalabas lahat yan pag napatunayan na meron siyang ghost project o may anomalya siyang ginagawa dun sa mga proyekto niya. 'Di ba? Ayun ang unahin kasi ayun ang issue ng Hindi naman tayo kontra doon. Tanga-tanga naman kasi ng mga tanga Bagay. Kasi pinapalabas nila, bakit hindi pag-uusapan yung pera? Dapat nga pag-usapan yan. Tanga-tanga mo pala mag-vlog Di kayo na magaling. Wala naman akong pakialam sa inyo. Ang point kasi datin dito, dun sa mga nakakaintindi, ito dapat kasi, ang issue dun flood control. 'Di ba? Flood control project. Yun dapat ang pag-uusapan. Yun dapat ang iniimbestigahan. Hindi yun dapat, ang dami mong pera, madam. Paano mo nangyari yun? Diba? Sinasabi ni Ejercito, hindi. Kung ano yung issue, yun dapat ang pinag-uusapan, ang problema sa inyo. Hindi mo alam kung, ngayon lang ako nakakita, gumaganon pa Okay yan. Kasi lahat yan lalabas pag napatunayan o naimbestigahan na, ito nga, meron kang ghost project, pero wala namang nangyayari. Ibig sabihin, pag ghost project, lahat ng pera nakukuha mo. Kasi wala kang nilalabas para dun sa proyekto na yun For example, dyan sa, I think sa Baliwag, Bulacan, ayan na lang. Kung hindi ako nagkakamali, 55 million yung project dyan. So, ghost project yun. Walang natayo, walang kahit walang hollow blocks, walang bakal, wala. As in, wala. Kahit yung mga equipment, wala. So, automatic, ghost project yun. May proyekto pero walang nakikitang ginagawa. May proyekto na sa dokumento pero walang nagawa. Yun yung ghost project. So, automatic, lahat ng pera nun makakamkam nung kung sino man ang dapat mangkamkam niyan. For example, yung contractor. 'Di ba? Ayun ang dapat pag-usapan. Okay, kung may ghost project kayo, alam na namin kung saan ang galing yung mga pera nyo. 'Di ba? Alam na namin kung bakit kayo ganyang kayaman. Kasi nga, marami kayong ghost project. Yan yung gusto nating punto. Yung mga bobong hindi mo maintindihan kung nasan yung utak, putang ina, nagmamagaling. Kayo na magaling, wala naman akong paki. Tatangan ninyo, kayo na magaling. Diba? Yun yung punto natin. Pero binabali nila. Ano tayo? Tanga-tanga na tayo. Meron pa diyang isa naghahanap ng
Asa na yung 51 billion? Sabi ko na sa kanya, puntahan mo yung DPWH na website at doon mo hanapin. Putangin na, ba't sa akin mo hinahanap? Ano? Isusubo ko sa'yo lahat? Tanga ka ba? Tapos pag tinignan mo yung picture, ang pangit. Tapos ilan lang yung friends. Alam mo nang pakawala eh. Tapos dalawa pa sila, nagsama sila. Ganon din yung narrative. Pare-parehas lang. Kaya malalaman mo to, putangin na itong mga bayad na to. May masabi lang eh. Trabaho kay maayos. Anyway, ito na. Panoorin natin to si Auntie Claire. Sinasabihan ko, ano yun, babala ko lang sa inyo mga pare, relax lang kasi medyo maiinis talaga kayo dito sa pagbumukha nitong Ali na to. Totoo. So, easy lang tayo ha. Easy lang muna ha. Ito. Ang araw lang matatapos ang investigasyon? That is absolutely preposterous. Sus! Tayo nag-aaya-gaya ng ano. Kasi naalala nyo, sinabi yan ni Pangulong Duterte. Preposterous. Ngayon, sinasabi niya rin. Ano to? Walang ibang... Isang araw lang gumagana. Alam ko na, oy, wait lang ha, naiinis na kayo mga pare ha. Relax lang. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya Jr. nagsasagawa ng investigasyon ala Tokhang way. Pinasok na naman yung Tokhang, ewan ko. Hindi nga siya naggagawa ng investigasyon na ala Tokhang way. Wala naman siyang ginagawa eh. May ginawa ba yan? Alam mo, ang gusto ng mga Pilipino, yung kasi naramdaman natin na yung agad-agad. Diba? Pag merong, alam mo yun? Pag nalaman natin na may mga kaadikan dyan, agad-agad na papasuko, na papatokhang. Ang ano kasi nila dun sa Tokhang, papatayin. Ang tanga po ito. Ang sinasabing Oplan Tokhang yung magpapasuko. Tsaka alam naman natin yan, alam naman ng mga Pilipino yan. Kaya yung mga namamatay na yun, ayun yung mga informant or for example, may mga pulis na pusher. Tapos meron sila mga tao. Ngayon, ang sabi ng Pangulong Duterte, isumbong nyo sa akin yan. Isumbong nyo lahat ng mga animal na yan. O natakot yung mga, for example, pulis o kung sino man. Pinagpapapatay nila yung mga yung mga magsusumbong sa kanila. Ngayon, ang lumalabas dahil addict yun o kung sino man, o pusher man yun o kung ano man, basta illegal yung ginagawa, ang ginawa nila, dinikit sa mga Duterte. Kahit ang gusto lang ni Pangulong Duterte, eto, mangyayari sa atin, sige, lahat ng hindi susuko, huhulihin kayo. Kaya sumuko na kayo, tapos may programa ang gobyerno. Ba? Tanga nito eh. Kaya hindi talaga pagkakatiwalaan tong Ali na to. Kasi isipin mo dati. Kontra Marcos to. Oo, pinagmumura niyan si Marcos. Sagad hanggang buto. Tingin yung mga vlog niyan dati. Oo. Para yang si Maharlika. Actually, magkamukha nga sila ni Maharlika eh. 'Di ba? Si Maharlika ang ginagawa ngayon ginagawa sa dihig puro pang-aaway. Pinag-aaway-aaway yung mga tropa doon. Tapos ang ginawa kasi niya ni Maharlika noon, naging naging Marcos loyalist yan. Naku po. Puta nung sablay si Marcos. At ewan ko, kung hindi siguro nabigay yung mga gusto nila, pinagbabanatan na si Marcos. O tingnan mo, magtitiwala ka ba dun sa mga ganong... Tapos sasabihin nung iba, hindi, ayan ang tunay na DDS, si Maharlika. Kayo mga banateros, hindi naman kayo tunay na DDS. Mga tanga ba kayo? Kailan kami nag-Marcos? Tangina to mga to, bobo ang puto.
Unang-una pa lang 2016, 'di ba? Si Banat Bay ang nagpaumpisa niyan. 2016 pa lang automatic na Pangulong Duterte na agad. 'Di ba? Sila ang nag-aano sa kampanya, Mocha Girls. Tapos sasabihin niyo di Duterte. At libre 'yun, ha? Libre 'yun. Hindi yung katulad ng ginagawa niyo na may pa-ticket. So, wag kayo magtitiwala dun sa mga unyango na to. Kasi ito, unyango din to eh. Tignan mo nga, yung itsurahan nila parang si Maharlika na eh. Parang hilig sa mga expose, no? Kayo mag-ano dyan, basta chismis yan, mahilig yan mga yan. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng... Nirerespeto pala ng Pangulo ang due process. Ano ginawa nyo kay Pangulong Duterte? Kung nirerespeto, due process yon. Yung pinadala nyo lang doon na wala naman dapat dito litisin yung mama sa Pilipinas kasi Pilipino, due process yon. Sablay ka na kagad. Isa pa. Ito ang pinakamatindi pang isa. Kung kay Pastor Kibuloy, due process yon. Yung warrant of arrest tsaka yung pangalan hindi naman nakalagay doon, hindi naman nakapangalan kay Pastor. Hindi rin nakapangalan dun o naka-address dun sa compound. Due process yon? Hindi due process yan. Ginagalang. Walang ginagalang yan. Walang pakialam yan. Tanga yan eh. Ikaw, tanga ka rin eh. Ganun kasimple. Doon pa lang sa dalawang proseso na yun, sablay na. Pangulo ang human right. Binaboy nga ng Pangulo mo si Escudero eh. 'Di ba? Yung nag-speech siya doon tapos nagpapatawa pa. Tapos andun si Escudero na dinarag niya. Ay, kayo na ba ang korte? Ito na gumaganon. Ibig sabihin, lumalabas na ikaw talaga may gusto ng impeachment. Kasi hindi ka maapektuhan na hindi natuloy yung impeachment kung ayaw mo. 'Di ba? Ikaw nagsasabi na ayoko ng impeachment. Kaya dito tayo sa kay Marcos na talagang yung sinasabi niya ay iba dun sa nangyayari. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Wag kami ate. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ito ay kanyang nasuggest noon. Ito na. Kung isang araw lang daw na imbestigahan, pwede na ba naming isang araw lang din naman yung hair follicle test eh. Baka pwede rin yun. Yang ama, ito na yung papel na parang expose niya, parang si Maharlika. Papakita niya, nagpapel. Meron naman diyang projector. Ang dating Pangulong Duterte ito. ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Okay. Ito, natin to. Inamin ni Pangulong Duterte o sinabi ni Pangulong Duterte na merong ghost project noon. Meron talagang ghost project na nangyari noon. Meron talaga. Hindi yan sinasabing flood control project. Hindi yan sinasabing yung panahon niya. Sinabi niya yan, meron talagang ghost project noon. Maybe sabi ni Pangulong Duterte sinasabi o binabanggit niya ni Pangulong Duterte, maraming ghost project noong panahon nung nakaraang administrasyon. 'Di ba? Pwedeng ganun. 'Di ba? Alam nga namang nung panahon ko, 'di ba? Maraming ghost project nung panahon ko. Noon ang sabi niya, hindi specific kung kailan, pero anong sabi dito ni ate? This is November 2020 nilabas. 2020. Siyempre, makikita niya at malalaman niya yung mga ghost project nung nakaraang administrasyon, tanga. Kasi nga ewan ko ito meron mamaya pinagtatatanggal niya yung mga dapat tanggalin ng engineer eh. Malamang yung dati malalaman niya yung hindi pa siya nakaupo. Ano ba? Ang inang tango.
Oh, so kaya nga siya kaya niya nga inasikaso yan at kaya nga niya sinabi kasi nalaman niya na meron noon. Hindi porket sinabi niyang noon, yung panahon niya, hindi. Ano ba? Tangina, ang hina, ewan ko ang hina ng utak nitong Ali na to. Ay, naka. Sabi ko sa inyo, relax lang eh. Diba? Noon, malamang, nung nakaraang administrasyon, kanang putya, simple-simpleng, hindi maintindihan. Pero, may nasibak bang secret? Eto, dito siya nasunog, yung putang inang tong Ali na to. Dito siya nasunog, pero may nasibak bang, ay, ang problema kasi sa kanya, pag may nakita siyang mali sa mga Duterte o sinabi, specific na to, 'di ba? Kung titignan mo sa simpleng sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikaw ay talinong tao o nag-iisip, sinabi ni Pangulong Duterte na mayroon talagang ghost project noon. Si Pangulong Duterte ang nagsabi. May ghost project noon. Ano yung noon? 'Di ba? Simple lang, noon, nung nakaraang administrasyon, noon. Anak ng putya. Medyo bobo tong animal na to talaga. Hindi ko magets kung bakit hindi niya naisip yun. Tapos, nalaman niya na ganyan, sinabi pala ni paprint tayo ng malaking papel. Sinabi ni maraming ghost project noon. At nakalagay dito, 2020. Ibig sabihin, sa kanya yun. Ewan ko sa inyo kung nagigets nyo yung sinasabi ko pero simpleng-simple. Kaya niya sinabi yan, kaya sinabi ni Pangulong Duterte yan kasi nalaman niya na may ghost project doon nakaraang administrasyon. Yun yung Tapos pagkatapos niyan, pinprint niya. Nakaprinta tayo. So pakita natin to. Tapos tinanong niya pa, meron bang nasibak? Meron bang nasibak noon sa panahon ni Secretary ng DPWH sa panahon niya. Nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon niya? Alam mo kasi, hindi ko alam bakit bumaba yung DPWH secretary natin ngayon Siguro para hindi siya matanong ganon. Para hindi siya, alam mo yun, ma-question. Tapos, ang lumalabas ngayon, dahil DPWH secretary, si Villar, si Mark Villar noon, parang, bakit hindi natanggal si Villar kung meron naman pala siyang mga anomalyang may mga gantong sinabi si Pangulong Duterte. Pinagsasanib nila yung mga magkakaibang konteksto, di ba? Para magmukha nga naman, sablay pala Sablay pala yung sinasabi mong may ghost project noon sa DPWH. Sino ba sekretary noon? Si Villar. May natanggal bang sekretary noon? Mamaya papanoorin natin kung sino yung mga natanggal So, muli, ang Ito kasi, paano ko muna sa inyo Si Pangulong Duterte kasi, nag-iimbestiga yan mismo doon sa mga dapat niyang imbestigahan. Pinopoint niya. Pag naamoy niya o nalaman niya na yung sekretary ko, halimbawa si Villar, kasabwat ng mga maanumalyang may ginagawa, may katarantaduhan na ginagawa, for example, engineer, yun nga yung mga tinanggal niya, pati ikaw yayariin ko. 'Di ba? Ganun mag-imbestiga. Imbestigahan mo mismo yung mga maliliit na yun. At pag nalaman mo na may kaugnayan o may kasama sa katarantaduhan itong sekretary, pati yung damay. Ganun kasimple. Imbestigang ito para sa taong bayan. Hindi lang isang araw, ate. Hindi pwedeng mag-imbestiga ng isang araw. Investigasyon nga minsan sa isang kaso umaabot ng taon 'Di ba? Yung pangulo isang araw lang.
eto magtataka ka isang araw pero ang laking perang nawawala. Hindi po pwedeng isang araw lang yan. Dapat tukuyin kung saan nanggaling, kung sino nagpaumpisa, kung paano nila ginawa, kung sino yung kasabwat, kung bakit na pirmahan yan. Example natin yung sa Bulacan, bakit na pirmahan lahat yan, bakit fully paid yan kung wala namang nangyari. Gano'n na pag-iimbestiga. Hindi yung isang araw lang tapos papost-post lang siya doon. Dilaw-dilaw ng ipin. Diba? Para sa pamumulitika. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Wag mo nga kaming anuhin. Tangina. Tatamaan administrasyon, yung tignan niyo yung sarswela nila diyan nung pinag-resign niya lahat. Courtesy resignation, o di ba? Alam mo yun, late na lang nilalagay ni Bongbong Marcos tong si Sec Vince. Bakit? Kasi ito magaling. Alam nyo ginagawa, medyo baka pagdating ng panahon, ay baka mabawi ko pa yung katarantaduhan ko. Dahil magaling yung sekretary ko, dapat nung una pa lang ginawa mo na yan. Para hindi na nagtuloy-tuloy yung mga katarantaduhan na to. Putang ina nun. Tanga eh. Pinaglalagay niya, yung mga pambayad utang niya, yung mga tropa niya. O mag-resign ka pag narinig niya na, mga baliktad ka na, courtesy resignation, tapos isa lang yung tatanggalin, hindi pa babalik. I-reshuffle lang lahat. Ito mong kagago. Kung tatanggalin mo, tanggalin mo. Harley ka. 2.0. Eto, ganito dapat ang aksyon ng presidente. Hindi yung mag-resign na tayo, natin. Kasi parang wala na akong gabinete. Tangina, puro kakaartihan. Dosing-dosing mo eh. Alleged bagman is the district engineer. Ito yung sinasabi ni Claire na wala daw natanggal na sekretary. Okay, walang natanggal na sekretary, pero ito ang natanggal. Has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of said district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Diba? Pinipinpoint at pinapangalanan ni Pangulong Duterte yung mga animal. The Secretary of DPWH is listening now, maybe. Somebody should relay the message na itong si District Engineer, kung sino naman itong yawa na ito. Diba? Ganyan ang presidente. Talagang hindi, I'm angry. Putsang ina mo. Dami kailangan na magalit ka. Magalit ka, wala kami pakialam. Pero dapat sabihin mo sa i-public mo na ganito yung nangyayari. Kagaya na ginawa ni Pangulong Duterte, itong district engineer na animal na to, may ginagawang katarantaduhan. Nakikinig ka, DPWH secretary. Nakikinig ka. Sino man tong animal na to, man tong yawa na to. You are relieved beginning tomorrow. Putya, ganun. Ganun dapat. Pag sinabi, may ginagawa kang katarantaduhan, okay, sino man tong district engineer na to, tanggal ka na bukas. Tangina. Tapos sasabihin ni Claire, meron bang natanggal nung panahon ni Pangulong Duterte? Wala naman, di ba? Tangina. Ang layo talaga. Ang layo ng utak mo. Ay na masira o mapapangit mo lang talaga yung mga Duterte, especially sabihin natin, Pangulong Duterte, pati si BP Sara Duterte, mapapangit mo lang talaga. Ang problema, mayroong mga ganito. Putya, mali pa yung pagkakaintindi mo dun sa mali pa yung pagkakaintindi niya doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong ghost project talaga ang DPWH. 'Di ba?
Tanga. We are listening. This is nationwide. Secretary Mark Villar, Di ba? kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow. Noon time. Former District Engineer Ito pa, Leonardo pangalawa. Isa pa lang yun, ha? Ricardo. Ito, ano to, ang ibig ko sabihin, ito, naka-public to. Nationwide. At naririnig at na may access sa mga Pilipino na mapanood to. At sinasabi niya mismo yung pangalan. Ricardo has been removed from her post due to the it should be expose made by Commissioner Greco Belica regarding the involvement. Di ba? Kasi si PACC, alam ko siya ang secretary niyan o siya ang head ng PACC, si Greco Belica Eto, yung PACC na yan, ayun talaga nakafocus doon sa mga corrupt na opisyal o yung corrupt na sa ahensya ng gobyerno. Siya talaga ang nag-iimbestiga niyan. Anong ginawa ng Marcos administration nung pagkaupo? Tinanggal yan. 'Di ba? Doon pa lang alam mo nang may gagawing katarantaduhan Tinanggal yan nung panahon ni Marcos. Nung pagkaupo niya, tinanggal yan. At tanggalin niya po siya, mayayari tayo dyan si Greco Belica, malupit yan. Hindi yan basta-basta na aanuhan. Kasi isa pa yan, ito yung masasabi natin na maayos na pastor. Pastor kasi yan Pastor yan si Greco. Tsaka magsalita yan, malumanay. Hindi kagaya ni Abante na parang siga. Ito pag nagsalita to, brother, ganto yung niyan, brother. Ganyan. Si Abante po, kung ano-anong Nasaan yung project niyan sa Davao? Pulong Duterte. Ha? Di ka naman nanalo. Ang dami mong daldal. Di, Ricardo. In corruption activities being perpetrated. Diba? In your province. Ang lupit. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Boom! Ganyan yung aksyon ng isang presidente. Pag may nalaman ako, ipapublic ko yung katarantaduhan mo, sasabihin ko sa publiko yan, at automatic tatanggalin kita. Mag-report ka bukas, wala ka na. Marlen Ingolio, District Engineer, pati si District Engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa District Engineer pala itong yawa na ito. Ito i-ano natin. Kasi minsan, ito ang nangyayari. Kung baga, secretary ng DPWH, siyang naglalagay ng mga nag-aasikaso. Mga papel, o sabihin na nating siya yung head. Kumbaga, dahil sa liit o sa baba o sa ilalim ng mga, yun yung mga nagko-corrupt, yung mga nasa ilalim, minsan hindi na nakakarating o hindi na napapansin. Ngayon, kaya nga meron tayong PACC o yung tinatawag na nag-aasikaso o nag-iimbestiga dun sa mga corrupt na nagtatrabaho sa gobyerno, ayun na nakikita natin ngayon. So, ang trabaho ng DPWH, siguro dahil sa dami ng hinahawakan o dami ng proyekto ni Mark Villar, hindi niya na napapacilitate lahat yan. Kaya dapat meron tayong isang agency o isang ahensya na mag-iimbestiga lang o yung nakafocus lang dun sa mga pagkukurap. Diba? O syempre, marami yung ginagawa Diba? O magtataka ka ngayon. Etong sekretary natin ng DPWH, si Bunuan ba yan?
Tong nakaraan, puchay, walang palipaliwanag, nag-resign bigla. Bakit? Guilty ka, sir? Kasi kung nasa ilalim mo yan at may ginawang katarantaduhan, dapat hindi ka mag-resign. Dapat tugisin mo lahat yan. O sabihin na nating marami kang ginagawa, marami kang inaasikaso, pero bakit bigla ka lang nag-resign kung wala ka namang anomalyang ginagawa? Ayaw mo ma-question, ganon? Ganun lang kasimple, ayaw ma-question. Kasi kung wala siyang, for example, ito, di ba? Si Mark Villar. Oh, may pinangalanan si Pangulong Duterte. Oh, confident siya na wala siyang ginawa. Kasi kung narinig niya to at nalaman niya to na may ginagawa siyang, kasabwat siya ng mga animal na yan, malamang matatarantay, magre-resign na kagad yun. Resign na ako. Mabanggit pa ako ni ano dyan. No. Diba? Tangina. District Engineer Divinadera, Ramon Divinadera, pati Marim, you are relieved and report to your secretary by tomorrow. Naku po. District ilan na ba to? Engineer Apat na. Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District, and District Engineer Caroline 5 na. Abinales, Ganyan. OIC. PBBM, Bongbong Marcos, ganyan magtanggal ng mga korap, ha? Papangalanan mo, ipapublic mo. Tapos, bukas mag-report kayo, tanggal na kayo. Ganyan, hindi yung I'm angry, I'm not sad, I'm angry. So, ano kung angry ka? Ano kung galit ka? Ganun na lang yon, wala kang tatanggalin? Occidental, 2nd District. Sa tingin nyo, may natatanggal ba? Sa ngayon, napapatunayan na ang daming ghost project o ang daming masabi nating anomalya dyan sa DPWH, may natatanggal ba? Kagaya ng ginagawa nito ni Pangulong Duterte dati? May natatanggal? Wala. Nagre-resign, oo. Kasi ayaw matanong. Engineering Office. You are relieved, ma'am. Boom. Tomorrow. Bukas agad, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna. Dami, no? Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Di ba? Dami. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Yun. Ikutin ko kayo lahat. Diba? Dahil dun sa mga anomalya o sa mga nangyari dyan sa sinabi ni Pangulong Duterte na maraming korupsyon na ginagawa itong mga district engineer na to. Okay. Mr. Secretary Mark Villar, pakibigay sa akin lahat ng mga list ng district engineer at yung mga lugar nila.
ano natin sila, ire-reshuffle natin sila. Oh. Para nga naman manibago. Bagong lugar to. Hindi tayo gumawa ng katarantaduhan dito. Hindi natin hawak yung mga tao dito. Oh, hindi tayo pwedeng makapag-corrupt dito. Hindi natin hawak. Baka isumbong tayo. Ganun eh. Diba? Andali ng gagawin ng presidente. Putya, hawak niya lahat yan. Pero anong ginagawa niya? Putya, pinapakawalan niya tong aso na to. Na mukhang tanga. Na nagmumukhang tanga talaga. Diba? Simpleng bagay. Ewan ko, hindi maintindihan ni ate. At lalabas pa na sinabi ni ang tawag dito? Sinabi niya na kay Pangulong Duterte na corrupt daw nung panahon ni Teka lang may sinusulat ako eh. Yung sinabi ni Pangulong Duterte dito na may ghost project noon, pinapalabas ni Ate Claire na si Pangulong Duterte yun. Hindi naman niya sinabi dyan, specific na, alam mo yun, na merong flood control ghost project noon. Diba? Rampant means parang widespread o yung mabilis. Ang sabi dito sa commonly used using negative, rampant, growing quickly. Rampant corruption is widespread, out of control. Noon. Hindi niya sinabing sa panahon niya. Magkaiba yun Ate Claire Medyo tanga talaga. Sa pagpili pa lang ng sa pagpili pa lang ng PCO, pagpili pa lang kay Claire ng, ewan ko, siguro sino bang diyan, si Lisa Marcos ba o si Bongbong Marcos ang kumuha dito. Sa pagpili pa lang nito, putya, maling-maling desisyon na eh. Isa to sa nagpapabagsak sa Marcos administration sa katangahan nito. Diba? Sabi ni Pangulong Duterte, may ghost project noon. Diba? Hindi sinabi ni Pangulong Duterte na meron talagang ghost project nung panahon ko. When the president say noon, ibig sabihin nakaraang administrasyon. Ganyan din naman sinasabi ni Marcos noon. Tinutukoy niya yung nakaraang administrasyon. Bobo mo naman. Simple-simple yan ganun kasimple, di ba? Noon. Ewan ko sa'yo, ate. Ewan ko kung kung eto dapat kasi nagkakape ka muna, Auntie Claire, bago ka humarap dyan sa Medyo masyado ka ng pasikat na nagsasablay-sablay na yung mga sinasabi mo. Check mo yung mga nagko-comment sa'yo kung pabor pa ba sila o masaya pa ba sila dun sa comment mo o sa sinasabi mo. Di napahiya ka ngayon, napak-check ka kagad. Kasi nagsasalita ka na hindi mo muna inaalam. Relax na tayo mga pare, relax na. Ay, nako, talaga naman. At meron ng isang, may iba tayo ng issue. Alam nyo, madaanan ko lang to. Meron ng isang nakarma. Naalala nyo yung si Torre, biglang, alam mo yon yung, akala ni Torre, siya na yung pinaka high and mighty, siya na yung pinaka mataas, para na siyang presidente umasta. Putya, biglang lagpak di ba? Masyado siyang mataas na, wala, ako to. Nandito na ako sa posisyon ko. Sobrang saya ko. At eto may mga naririnig-rinig tayo na magsabi sa atin, hindi ko alam kung totoo to, pero may mga nagsabi nakakilala si Torre o yung malapit sa kakilala ni Torre na talagang, naalala niyo yung tinawagan? Tinawagan siya ng 5 beses ni Remulla na hindi siya nasagot. So parang,
hindi niya sinasagot dahil nasa ano na siya, nasa cloud 9. Kumbaga parang bakit sasagutin niya? Mamaya na, hintay mo ko. PNP chief to. PNP chief po. Ngayon, so hindi niya sinagot. Tinext na lang siya. Tinext siya ni Rimulya. Ito, alleged to. Di umano Ito kwento lang sa atin. Tinext daw siya ni Rimulya. Tapos pag uwi niya daw, nabasa niya yung text. Humagulgul daw talaga si tanga. Tapos look at the eyes. Mukha ba akong bitter? Diba? Gumaganon siya. Pero kung titignan mo yung mukha niya, hindi naman siya pala tawa. Hindi naman pa siya pala ngiti ng ganun eh. Yung ngiting aso. Look at the eye. Tapos yung mata niya nga parang makikita mo yung mata nun, namamaga eh. Oh. Umiyak daw talaga. Yan si Torre. So from sa pinakamataas, biglang pinakalagpak. Puta, lahat ng pinagpaguran, lahat ng katarantaduhang ginawa niya, baliwala. Biglang nawala. Tapos, etong isa. Yung isa naman na nangangarap maging ombudsman, di ba? Isa rin to sa mga alam mo yon na galit o talagang tinatrabaho yung mga Duterte. Kasi biruin mo, yung sabong, yung mga nawawalang sabongero, di ba? Imbis na asikasuhin niya ng maayos dahil dun sa pamilya, putya, dinikit pa rin sa war on drugs. Anak ng pacho. Anong gusto mo na anong gusto mo mangyari? Yung mga pamilya nung nawawalang sabongero magalit sa mga Duterte? 'Di ba? Nangangarap siyang maging ombudsman. Pero ano nangyari? Wala. nga. Putang ina. Kasi yan ang alas nila gagawin nila ombudsman tapos papatrabahuhin para si BP Sara hindi talaga makatakbo. Wala. Hindi pumapabor sa inyo. Unti-unti na kayong nakakarma. Ngayon, etong mga to, yung mga tao ni Marcos, unti-unti nang binabalikan ng mga katarantaduhan nila. Ang masama dito, yung balik kay Marcos. Sige. Ang balik kay Marcos, ang balik kay Romualdez, ang balik kay Zaldico. Dito sa mga politiko na to, sa mga animal na to, hintayin na lang natin yung balik. Kasi, sila iba yung ginawa nila Kakaiba Parang, hindi, alam mo yung hindi nagagawa ng, alam mo yun? Dahil sa katakawan o yung sakim na sila sa kapangyarihan, ang dami na nilang nagagawa na hindi tama. Wala na silang pakialam kung tama o mali, basta magawa namin to, nandito kami sa posisyon na to, wala na kami pakialam sa inyo. Di ba? So, yan, hintayin na lang natin mga pare kung ano yung mga susunod na mangyayari dito sa mga animal na to. Kasi kung hindi, kung wala na tayong magagawa dyan dahil sila nga ang nasa posisyon at sila ang may hawak ng kapangyarihan, ang gagawin na lang natin, hintayin na lang natin yung judgment sa kanila ng Lord. Kasi pag nagalit yun, nyari sila talaga. Bahala na kayo dyan. Ginawa-gawa nyo yan, inumpisahan nyo yan, yan. Yan ang baka mamaya excuse me. Baka mamaya isang araw magising na lang tayo, presidente na si BP Sara Duterte. Hindi malabong mangyari yan, pero ang ganda nun. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Para bago tayo magtapos, please subscribe to this channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow po ang aking paring RJ na Facebook page. Pati na rin po ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Okay? Huwag din kalimutan mag-subscribe o mag-follow sa SMNI, DZAR1026 sa YouTube o kaya SMNI
News Blast. Meron tayo dyan sa Facebook. Tsaka Banateros 2.0. Okay. Maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap